Hi, hello there mga ka-good life. Good morning po sa inyo. Kumusta po kayong lahat sa araw na to? Today po, samahan niyo po ako sa pagluluto ng ginisang upo. I hope so po na mag-stay kayo kung paano mag-isa ng upo na may sahog na pritong isda. Okay, samahan niyo po ako. Tingnan niyo po ang aking look. Ako po'y naka-apron at saka naka-hairband. So, bago po ang aking hair do. Kaya po, pang good vibes lang. So, samahan niyo po ako sa pagluluto ng ginisang upo na may pritong isda. So, ano-ano po yung mga ingredients natin? Okay? Lagi lang po tayong ganito sa ating ingredients. Ayan, bawang, sibuyas, at 2 perasong kamatis na hiniwa-hiwa na po ng cubes. Bahala po ko kayo kung anong style ng pagkahiwa ng kamatis na gusto niyo. So, yan po ang ating ingredients. So, meron din po tayong paminta, pepper powder, asin, at ang main ingredients po natin ay ang pritong isda. Ito po ay galunggong. Pinarito ko po ito ng bago kasi gusto ko pong isahog sa ating upo ay ang galunggong na prito. Kung meron po kayo namang mga tira-tirang mga pritong isda, pwede nyo po itong gamitin na pansahog sa ginisang upo. So, ayan po. And then, eto na po ang ating ginisang hiniwa ng upo. Okay, ito po ay julienne cut. Mahaba po yung pagka-cut ko. So, ayun, kung gusto nyo pong medyo mas maliit pa or medyo mas malaki, nasa sa inyo po yun. Sa unang video ko po, meron po ako pinakita doon kung paano po ang maghiwa o magbalat po ng upo. At kung paano po kayo pipili ng upong hindi magulang or murang upo. Kasi po mas maganda po yung maliliit pa po yung buto para pwede nating makagat. So, ayan po. Tara na. Mag-umpisa na po tayo ng pagluluto. Okay? At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. Okay, so, ito po ang mantika. Sa pagigisa po, laging mayroong mantika. Mga 1 tablespoon lang po ng mantika. So, hindi pa pala natin napainit ang tubig, ang ating kawali. So, painitin muna po natin ang ating kawali. Ay, wow, ayaw. Ayun. So, ayan po. Painitin muna po natin ang ating kawali. Bumabalik ang aking camera. Okay, so ayun po, mainit na po ang ating kawali. Umpisahan na po natin ang ating pagigisa. Nilagyan na po natin ito ng mantika. Okay? So, as usual, ganun din po ang pagigisa. Lagi po, yung iba po inuuna ay ang bawang o kaya ay ang sibuyas. So, kanya-kanyang style lang po. Kung gusto po natin unahin ang sibuyas, sige, unahin natin ang sibuyas. Okay, pag iba na po ang kulay niya, pag medyo nangangamoy, pag medyo translucent na, ihulog na rin po natin ang bawang. Mapapansin naman po natin kung okay na po yung ating niluluto. Sa amoy pa lang po. Mangangamoy yung kanyang, yung kanyang properties. Yung sa kanyang amoy. Ayun. Meron kanya-kanya siyempre silang amoy, di ba po? Ayun. So, ayan na. Naamoy ko na rin po yung bawang. Medyo
Nag-iba na rin po yung color niya. Kita po ba? Tapos isunod na po natin ang ating kamatis. Okay, kalat-kalat lang po natin ng kaunti para po mabilis maluto ang ating kamatis. Mas maganda po na malibigis natin mabuto muna yung kamatis bago natin ihulog ang ating gulay. So, ayun po, atin na pong ligisin ang ating kamatis para dito masunog, halu-haluin. Ayan, haluin na po natin para po di masunog. Okay. So, ligis na po ang ating kamatis. Ayan, tingnan niyo po. So, ngayon po naman, ihulog na natin ang ating pritong galunggong. Lagyan po natin ng paminta. Mga ilang taktak lang po ng pamintang durog. Tapos, lagyan din po natin siya ng kaunting asin. Depende po sa dami ng ating ilalagay o nilulutong gulay. So, bibigyan po natin. Ating pong haluin. So, naiga na po. Baka masunog, ilagay na po natin ang ating hiniwang upo. So, ilagay na po natin ang ating hiniwang upo. Kung mapapansin niyo po, hindi ko na po siya nilagyan ng tubig kasi po itong upo ay nagtutubig na. Mamaya po, makikita natin kung gaano karami po yung tubig na kanyang ilalabas. So, ayun, takpan po muna natin. Tayo ng pantakip. Takpan muna po natin. Hindi para siya kasya. Maliit ang aking pantakip. Kuha po tayo ng another takip. So, ito po ang kasyang takip. Takpan natin. Antayin po natin kumulo. Madali lang naman pong maluto ang upo. Ayan. Kung mapapansin niyo po, naghiwa po ako ng siling haba. Ito po yung panigang na sili kasi gusto po namin laging mayroong sili sa aming lutuin. Lalo na po yung anak kong lalaki, gusto po niya na mayroong sili palagi. So, ayan. Optional lang po ito. Pwede namang hindi ninyo lagyan. Okay, tignan po natin kung kumukulo na. Ayan. Lumalabas na po yung usok niya. Ayun, naamoy ko na rin po yung isda. Ha? Ano po yun? Alin? Alin? Ano yun? Shopee? Ay, wala, ano. Nagtatanong po ang aking anak, meron daw sa Shopee no WWE, yung SmackDown sa wrestling, kung meron daw pong t-shirt. Mahilig po kasi siya doon. No? Mag-hi ka doon. Silip ka. Oh, hindi ka na mag-chan mo ang kita. Oh, hello. Walang SmackDown sa ano.
Wala din sa Lazada. May nagbigay po kasi sa kanya ng 1,000 doon sa looban. Nagpapabili po siya ng WWE SmackDown daw na t-shirt. Ay wala naman po nun sa Lazada. Ha? Mayroon? Ay, wait. Ayan o. wala po sa sa Lazada ng WWE SmackDown. Mag-thank you ka doon sa nagbigay sa iyo ng 1,000. Sabihin mo thank you po. Ano ba yung sinabi sa iyo? Paano mo siya kinamayan? Paano sinabi mo sa kanya? Nag-thank you ka ba? Ayun, o. Sige, bye-bye. Tingnan na natin ang ating niluluto. Wait lang, ayusin natin ang ating camera. Okay, buksan na po natin. Okay, malapit na po siyang maluto. May konti po siyang sabaw. Ayun, tingnan po natin. So, kung sa inyo po ay sakto na yung ganyang sabaw, okay na po yan. Huwag nyo na pong dagdagan ng tubig. So, ako gusto ko po may sabaw ng kaunti na may pang sabaw sa kanin. Ayun po, dagdagan po natin ng kaunting sabaw. Okay, hindi po sabaw ang idadagdag natin. Dadagdagan po natin ng tubig para po magkaroon ng sabaw. Ayan. Mga half cup ka lang po yung aking dinagdag. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayan yung ating mga isda. Nagsuswimming na po siya. Okay, kuha po tayo ng another sandok. Ayan, putikman muna po natin bago tayo magdagdag ng asin. Kulang pa po ng asin. Dadagdagan po natin ng kaunting asin. Princess, hindi mo eh. Hindi. Ayun din, lagyan po natin ng kaunting bechin. Ayan po, kaunting-kaunti lang po. Isa o dalawang piece lang po na bechin. So, atin na pong haluin. So, pag nag-iba po ang kulay niya, ay luto na. So, patayin na po natin. At tayo ay kukuha na po ng ating pantikip. So, ayan po, tayo po ay tumikim na. So, ayan po. Mainit. Atin pong hipan. Kung titignan nyo po ang texture niya at ang kulay ng sabaw, ganito po ang kulay ng sabaw niya. Medyo ma-brown-brown. Gawa po ng pritong isda. At saka medyo a little bit, mayroong orange po siya kasi po gawa noong kamatis. So, ayan po. Tikman na po natin. Swabe ang lasa. Sarap. Tikman po natin ang ating upo. Ang sarap po. Tapos sabay po tayo ay magsusubo ng kaunting isda.
Ayun po, may nagsasandok na. Ayun, ang gamitin mo. Ayun, tikman po natin. Ayun po. Ito, sardinas. Ang sarap. Masarap din daw po kung sardinas. O, totoo nga po naman. Pwede nyo pong itry na magsahog ng sardinas. Ayun po. Yun lang mga ka-good life. Bye-bye. See you in my next vlog. Love you all. Bye-bye.